Matuli na lumipas ang mga araw. Ang takot ni Arabella ay hindi na niya naisip dahil natabunan na iyon ng saya, habang kasama niya si Drake. "You looked happy." Natigilan siya at nilingon ang binata. Narito sila ngayon sa labas, habang naglalakad-lakad para makasagap ng sariwang hangin. "Masaya naman talaga ako." Nakangiting tiningnan ni Arabella ang kamay nilang magkahawak. Bagamat hindi pa siya nakakapagdesisyon, sinusulit naman niya ang araw na kasama ito. Hindi niya kasi sigurado kung mauulit ang mga sandaling magkasama silang dalawa. Huminto si Drake, at hinila siya sa kaniyakap. "Salamat dahil kasama kita ngayon." Puno ng galak ang boses na sabi ng binata. "Hoy, baka nakakalimutan mo, no, hindi pa ako nagdedesisyon sa kasal na gusto mo." Aniya na dinaan sa tawa ang mga sinabi. "Kaya wag kang feeling dyan." Bumitiw si Drake, at hinawakan ang kanyang mukha. "Hindi ako nababahala, alam ko naman na magpapakasal ka sa akin sa ayaw, at gusto mo." Anito, nalukot ang mukha niya. Ay wow, ha, ang kapal ng mukha. Minsan talaga inaatake ng kay-abangan ang isang ito. Ang sarap pitikin ng talong. Tatawa-tawa na hinawakan muli ni Drake ang kamay niya, at saka siya niyakag muli. Mas masaya siguro kung narito si Amon. Silang tatlo ay naglalakad, at masayang nagtatawanan. Katulad ng ibang pamilya, bumuntong hininga si Arabella. Hindi niya alam kung dapat na ba niyang sabihin kay Drake ang katotohanan tungkol kay Amon. Pero natatakot naman siya. Natatakot na kunin nito ang kanyang anak, dahil hindi naman talaga siya mahal nito. "Kanina lang mukhang ang saya mo." Punan ni Drake. Pero ngayon panay ang bantong hininga nang umuso siya. "Nilagay mo kasi ako sa sitwasyon na mahirap." "Ano ang mahirap sa pagpapakasal sa akin?" Hindi may pinta ang mukha, na tanong ni Drake. "Ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo, babe." Siya pa. Inis na tumingin si Arabella rito, at saka inapakan ito sa paa, dahilan para mapatalon ito sa sakit. "Hoy lalaki, baka akala mo madaling magdesisyon na magpakasal sa tulad mo. Hindi kaya, no?" Ang isang paa naman nito ang inapakan niya, bago ito iniwan. "Babe, sorry na." Humabol ito sa kanya. Malakas ba napatili siya, nang buhatin siya nito ng pa-bridal style. "Ano ba? Ibaba mo nga ako." Ngumiti lang si Drake, habang naglalakad na buhat siya. Mukhang hindi ito nahirapan na buhatin siya. "Alam ko naman na mahirap talagang mag-decide na pakasalan ako." Tumingin siya sa binata, na diretsyo ang tingin sa daan. Ang nakangiting mukha nito ay seryoso na ngayon. "Sobra kitang sinaktan. Dahil din sa akin kaya nahirapan ka." Huminto si Drake, at tumingin ng diretsyo sa mga mata niya, dahilan para kamabog na naman ng husto ang dibdib ni Arabella. "Marami akong kasalanan sa'yo, babe. Kaya alam kong ang kapal ng mukha ko, para pilitin kang pakasalan ako. Pero hindi ko talaga kaya na makita kang ikasal sa iba. Mahal kita, Arabella. Sobrang mahal kita, kaya kahit maging makasarili ako, ay wala akong pakialam. Gagawin ko ang lahat, para sa huli ay mabuo ang pamilya natin." Tumulo ang luha ni Arabella, hindi dahil sa lungkot o takot, kundi sa sobrang tuwa. Dahil ngayon ay ramdam niya, na totoo ang sinabi nito. Mahal siya ni Drake. Alam niya iyon, pero nagbulag-bulagan lang siya, dahil sa takot. Dinikit ni Drake ang noo sa kanyang noo. "Araw-araw akong hihingi ng tawad, sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ako titigil hanggang sa pagtanda natin. Patawarin mo ako." Ramdam niya ang pagtulo ng likido, galing kay Drake. Lumuluha rin itong katulad niya. Puno ng paghingi ng tawad ang mata nito. "Pinapatawad na kita, Drake." Hinawakan niya ang pisngi nito, at hinaplos. "Magsimula tayong muli, at kalimutan na ang lahat ng masasakit na nakaraan natin. Alam ko kung sino ang dumukat kay Arabella, Nay. Ano ang ibig mong sabihin, Derek? Sino ang gagawa ng ganon sa aking anak? Sabihin mo." Puno ng luha na sambit ng ina ni Arabella. Mag-iisang buwan na, simula nang dinukot ang anak niyang si Arabella. Hanggang ngayon ay wala pa rin ginagawang aksyon ang kapulisan, kahit na ilang beses na silang nagpunta sa istasyon ng pulisya. Labis-labis na ang kanilang pag-aalala.
Si Amon ay halos araw-araw umiiyak, dahil sa pag-aalala sa ina nito, na mas kilala nitong nakatatandang kapatid. Si Drake Monteverde, Nay. May galit sa boses ni Derek. Dapat ay kasal na sila ni Arabella, kung hindi ito nangi alam. Tama nga si Sandra, gagawa ng paraan si Drake, para hadlangan ang kasal nila. Nanlaki ang mata ni Adele. Drake Monteverde. Hindi maaari ang sinabi mo Derek, sapagkat matagal nang wala sa Pilipinas ang lalaking iyon. Nakaramdam ng galit, at takot ang ginang. Nagagalit siya sa ginawa ni Drake, sa kanyang anak. Iniwan nito si Arabella, kahit nagdadalang tao ang kanyang anak, at gusto pa nito na ipalaglag ang kanyang apo. Kahit sinong magulang, ay mamumuhi sa taong may gawa nun. Ang kinakatakot niya ngayon, ay baka may gawin itong masama sa kanilang pamilya, dahil sa galit nito sa asawa niyang si Adolfo. Ayaw man sabihin ito ni Derek sa matandang kaharap, ay kailangan niyang gawin. Isa ang ina ni Arabella, sa maaring maging daan, para mapigilan ang pagbabalikan ng dalawa. Malakas ang kutob niya, na mahal pa ni Arabella si Drake, kaya labis ang galit niya ngayon. Mahal na mahal niya si Arabella, kaya hindi siya papayag na bumalik ito, sa dating nanakit dito. Matagal nang bumalik ng Pilipinas si Drake, Nay. Sa katunayan ay kay Drake galing ang pera, na pinambayad sa operasyon mo. Nilakap pa ng galit ni Derek ang kanyang boses. Siya rin ang dahilan, kung bakit muntik nang mapaalis ang mga tao rito, dahil siya ang taong bumili ng lupang ito, at ng kinatatayuan ng salon nyo. Napahawak ang ginang sa dibdib. Agad na lumapit si Arjo sa ina, at inalalayan ito. Diyos ko, ang anak ko. Lumuluhang sambit ni Adele. Naaawa siya para sa kanyang anak. Kaya pala halos pilit ang ngiti nito, noong panahon na nasa hospital siya, at nang malapit na itong ikasal. Hindi niya akalain na nasasaktan na pala ang anak niya, dahil kay Drake. Nay, sigurado ako, nasasaktan ni Drake ang pamilya niyo. Lalong-lalo na si Arabella. Lumapit si Derek sa ginang, at nagmamakaawang lumuhad sa harap nito. Huwag niyo hayaan na bilugin muli ni Drake ang ulo ni Arabella. Dahil sigurado na sa bandang huli, ay sasaktan lang niyang muli ang anak niyo. Kumuyam ang kamay ni Arjo sa mga narinig. Dapat ay sinabi na niya sa nanay niya, ang pagkikita ng ate niya, at ni Drake noong una pa lang. Baka hindi na umabot sa ganito. Walang ibang dapat sisihin, kundi ang ama nila. Kung naging mabuting haligi ng tahanan ang kanilang ama, ay hindi sana nangyayari ang lahat ng mga ito. Masaya si Arabella, no, hindi lang masaya, kundi napakasaya. Pinatawad niya si Drake, at ito naman ay tapos pusong humingi ng kapatawaran niya. Malinis na ang puso nilang dalawa, at parehong mahal ang isa't isa. Mabubuo na ang pamilya nila. Pero paano niya sasabihin kay Drake, ang tungkol sa anak nila? Hindi lang iyon. Paano niya rin sasabihin niya sa nanay niya, ang tungkol sa kanilang dalawa? Tiyak na magagalit ito ng husto sa kanya. Are you ready? Hinawakan ni Drake ang kamay niya, at marahan na pinisil. Kinakabahan ako. Pagsasabi ni Arabella ng totoo. Ngayong araw ay babalik na sila sa Maynila. Balak nila ni Drake, na dumiretso sa bahay nila, para makilala nito ang nanay niya, at mga kapatid. Siyempre pa ay gusto niyang makilala nito si Amon. Nangunot ang noo niya nang mapansin ang tuhod ni Drake. Ayos ka lang ba? Hindi niya maiwasan ang matawa, nang mahawakan niya ang tuhod nito. Mukhang mas kabado ka pa kesa sa akin, aniya sabay tawa na ng malakas. Paano ay nanginginig ang tuhod nito? Ilang beses maingay na napalunok si Drake. Ako kakabahan. No way. Pilit na pinatapang pa nito ang boses, kaya lalo lang siyang natawa. Sa pagkakataong ito, ay si Arabella naman ang humawak sa kamay ni Drake, at seryosong tumingin rito. Siguro naman hindi lingid sa kaalaman mo, na galit talaga si nanay sa'yo, di ba? Bumuntong hininga siya. Hindi lang galit sa'yo si nanay, Drake. Galit na galit siya sa ginawa mo sa akin, sa amin ng anak natin. Kaya sana intindihin mo ang nanay ko. Huwag ka sanang mabibigla, kung ano man ang masabi niya sa'yo. Aniya, tumango si Drake. I understand her, babe. Kasalanan ko naman kaya tatanggapin ko, kung ano man ang sabihin niya, basta wag lang sabihin na hiwalayan kita, iyon ang hindi ko mapapayagan.
Magkahawak kamay silang naglakad, hanggang sa labasan. Malayo-layo din ang nilakad nila, bago narating ang gilid ng kalsada, kung nasaan ang sasakyan ni Drake. Sa biyahe ay panay ang dasal ni Arabella, na sana ay matanggap ng nanay niya si Drake. Ayaw niyang sumama ang loob ng nanay niya. Pero anong magagawa niya? Mahal na mahal niya si Drake. At masaya siya na mabubuo na ang pamilya nila. Inabot ng 6 hanggang 8 oras ang biyahe nila. Bukas na lang tayo pumunta sa bahay. Magpahinga ka muna. Alam niyang pagod ito sa haba ng biyahe. Ayaw naman kasi ni Drake, na palitan ito sa pagmamaneho. Pinilig ni Drake ang ulo, habang hawak ang batok. I'm good, babe. Basta para sa'yo lahat kaya ko. Pinong kinurot ni Arabella ang tagiliran nito. Bolero mo, magmaneho ka na nga lang dyan. It's your fault, Derek. Kung hindi ka kukupad-kupad, ay kasal na sana kayo ni Arabella. Malakas na sinuntok ni Derek ang pader. Tumingin ang binata ng masama kay Sandra. Nasaan na ang connection mo? Bakit hanggang ngayon, ay hindi mo pa rin sila mapahanap sa mga tauhan mo? Tanong ng binata. Si Sandra ang tumulong kay Derek, makatakas sa hospital, dahil balak siyang ipatapon ni Drake sa ibang bansa, kasama ang kanyang magulang. Ito din ang nagsabi sa kanya ng mga ginawa ni Drake, sa babaeng mahal niya. Ginipit pala ito husto ni Drake, kaya nakipaghiwalay sa kanya. Kumuyam ang kamay ni Derek, sa sobrang galit. Kung minadali sana niya ang kasal noon pa, ay kanya na sana si Arabella. Subalit huli na ang lahat, dahil alam niya na mahal na ni Arabella si Drake. Hindi siya papayag na mapunta si Arabella, sa lalaking iyon. Kaya nakipagtulungan siya kay Sandra ngayon. Gusto niyang makuha si Arabella, mula kay Drake. Hindi niya alam kung bakit, hindi nito gustong maging masaya si Drake. Ano man ang dahilan ng babaeng ito, ay wala siyang pakialam. Ang nais lang niya ay bumalik sa kanya si Arabella, wala nang iba pa. Pinagtatapon ni Sandra ang lahat ng mahawakan. Someone was blocking all my resources. Sigurado ako na kagagawan iyon lahat ni Drake. Humihingal si Sandra sa sobrang galit. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Kung nakinig na sa sinabi ko sa'yo, ay hindi tayo nahihirapan ng ganito. Galit na tumingin si Derek, kay Sandra. Hindi niya gusto ang sinabi ng dalaga. Hindi ko magagawang lapastanganan si Arabella, katulad ng gusto mo. I love her, and I'm willing to wait. Wait, are you sure? Pagak na natawa ang dalaga. While you're waiting, your beloved woman was already make love by Drake. Shut up, galit na bulyo ng binata. Mas lalo lang nadagdagan ang galit ng binata para sa kay Drake. Pakiramdam niya ay tuluyan na nitong naaga ang kanyang mahal. Sinasabi ko lang ang totoo, Derek. Huwag kang magbulag-bulagan. Hindi ka naman talaga minahal ni Arabella, at alam mo iyan. Ngayon kung kukupad-kupad ka, at hindi ka makikinig sa akin, well sorry for you, dahil wala ka ng chance na mapasayo ang babaeng iyon. Lihim na napangisi si Sandra, nang makita niya ang labis na galit sa mata ni Derek. That's right, Derek. Magalit ka lang. Ani Sandra sa utak. Magagamit niya ang galit ng binata, para magawa ang gusto niya. Hindi ako naghintay ng 5 taon, para sa wala. Kung kinakailangan kong gamitin si Amon, ay gagawin ko, just to make sure, na ako ang pipiliin ni Arabella. Ang isipin na hindi siya ang pipiliin ni Arabella, na makasama ay tila mababaliw siya. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Sandra. Used her brother against her. Do you think it will work? Pinilig ni Derek ang ulo. Walang nakakaalam ng bagay na ito, maliban sa pamilya ni Arabella. But now he needs to tell it to this woman, dahil ito ang katulong niya na mawala si Drake sa buhay ng mahal niya. Amon is Drake's child. Siya ang batang nais ni Drake na ipalaglag ni Arabella noon. Saglit na nanlaki ang mata ni Sandra sa pagkabigla, subalit mabilis iyong nawala, at napalitan ng malakas na halakhak. Hindi na natin kailangan na mag-isip pa, ng ibang paraan kung paano sila mapaghihiwalay ng tuluyan. Dahil hawak natin ang pinakaalas. Malakas na halakhak ni Sandra, ang kumalat sa paligid. Sa pagkakataong ito, ay sigurado na siya sa tagumpay. Hindi ka sasaya hanggat nabubuhay ako, Drake. Tandaan mo iyan. Ngit-ngit na wika ng dalaga. Hindi niya mapapatawad si Drake kailanman.
Dahil ito ang dahilan ng pagkawala ni Daisy, ang babaeng pinakamamahal niya. Magkahawak kamay sila na bumaba sa sasakyan ni Drake. Katulad ng inaasahan ni Arabella, ang mga kapitbahay nila ay nagtataka dahil hindi si Derek ang kasama niya. Sigurado na magiging laman siya ng tsismis, subalit hindi iyon ang inaalala niya, kundi ang nanay niya, na nakatayo sa tarangkahan ng bahay nila, na tila ba hinihintay sila. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Drake. Nay, masamang tumingin ang nanay niya sa kamay nila ni Drake na magkahawak. Ano ang ibig sabihin nito, Arabella? Bumagsik ang mukha ng ginang, may idea na ito kung bakit nasa harapan ang dalawa. Hindi maaari, makakaalis ka ng lalaki ka. Salamat sa paghatid mo sa aking anak, maaari ka nang umalis. Samaagap muna ng hangin ang dalaga, bago lakas loob na nagsalita. May gusto sana kaming sabihin sa inyo ni Drake, Nay. Nagkatinginan sila ni Drake, tungkol ho sa amin ni Drake. Pumasok ka sa loob, Arabella. Isang buwan kang nawala, kaya marami tayong pag-uusapan. Hindi pinansin ng nanay niya ang kanyang sinabi. Ma'am, hindi kita kinakausap. Galit na single ng kanyang ina kay Drake. Lumapit ito sa kanya, at hinayla siya palayo sa binata. Umalis ka. Huwag mo nang guluhin pa ang anak ko. Nay. Hinayla ni Arabella ang kamay sa nanay niya. Pakinggan mo naman kami. Pakiusap niya, pero bumanjes lang ang mukha nito. Bakit? Porke siya ang nagbayad ng operasyon ko. Galit na dinuro nito si Drake. Hindi ko kailangan ng pera mo. At ikaw naman, bumaling sa kanya ang ina. Sana ay hinayaan mo na lang ako na mamatay. Mas gugustuhin ko na lamang ang mamatay, kaysa ang mabuhay gamit ang pera ng lalaking iyan. Bakas ang labis na galit, at sakit sa tinig ng ina. Hindi ni Arabella alam, kung paano nito nalaman, ang tungkol sa bagay na iyon. Wala siyang pinagsabihan maski sino, kaya imposible na malaman nito na si Drake, ang nagbayad sa lahat. Nay, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Masaya akong ligtas ka. At ano ang kapalit? Ikaw. Gumaralgal ang boses ng nanay niya. Tumingin ito ng puno ng galit kay Drake, na nakayuko lang para tanggapin lahat, ng anumang sabihin ng kaharap. Hindi ka pa ba kontento, sa ginawa mo sa aking anak? Balak mong siya ang samalo ng galit mo, na para dapat sa kanyang ama. Hinawakan siyang muli ng nanay niya, at itinago siya sa likuran nito, na tila ba pinoprotektahan siya nito. Walang kasalanan ang anak ko. Pero ano ang ginawa mo? Sinaktan mo lang siya. I'm really sorry, ma'am. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa anak nyo. Sana ay mapatawad nyo ako. Nginig ang katawan sa galit, na lumapit ang ginang sa binata, at saka sinampal ito. Hindi sapat ang tawad, sa ginawa mong pagpapahirap sa aking anak. Nay, balak niya sanang puntahan si Drake, nang may humawak sa magkabila niyang braso, sina Arjo at Andy. Hayaan mong ilabas ni nanay ang galit niya sa lalaking iyan, ate. Dapat lang iyan sa kanya. Galit na wika ni Arjo. Ang mukha naman ni Andy, ay hindi rin may pinta. Alam ng binata na hindi magagalit ng husto ang kanilang ina, ng ganito kung hindi malaki, ang kasalanan ng lalaking sinampal nito. Umalis ka na. Hindi ako papayag na bumalik ka, sa buhay ng anak ko. Ang perang ginamit mo sa aking operasyon, ay babayaran ko na ngayon din. Bumaling ito kay Alex. Kunin mo ang bag sa aking kwarto. Utos nito sa anak. Nay, makinig naman ho kayo sa amin. Lumuluhang sambit ni Arabella. Alam niya ang nararamdaman ng kanyang ina, dahil bago niya napatawad ang binata, ay ganun din pagkasuklam niya rito. Sa kabila noon, ay umaasa siya na mapapatawad nito si Drake. Nabigla ang lahat, nang lumuhad si Drake, maging ang mga kapitbahay na nakikiusyoso ay napasinghap. Ang lalaking matikas ang pangangatawan, at malakas ang intensidad na hatid sa paligid, ay nakaluhod ngayon sa harap ng ina ni Arabella. Puno ng pagsisisi ang mukha ng binata, habang humihingi ng tawad. Mahal ko ho si Arabella, ma'am. Hindi ako titigil sa paghingi ng tawad, dahil alam ko na malaki ang kasalanan ko. Iniyuko ni Drake ang ulo, para itago ang naluluhang mukha. Hindi man niya gusto, na ipakita sa iba ang luha, ay hindi niya maawat palalo na't naalala niya, ang pasakit na ginawa niya sa babaeng minamahal niya. Nabigla man ang ina ng dalaga sa ginawa ni Drake,
ay hindi nito hinayaan na madala siya ng awa para rito. Hindi sapat ang paghingi nito ng tawad. Masyadong malalim ang sugat na ginawa ng binata, para sa kanyang anak. Hindi nito mabibilog ang kanyang ulo. Nang dumating si Alex, ay agad na ibinato ng ginang ang bag ng pera sa binata. Iyan na ang kabuohang bayad ko, sa perang ginastos mo sa aking operasyon. Kunin mo na iyan, at huwag nang babalik pa rito. Nanay, lahat sila ay natahimik, nang marinig ang boses ni Aman. Mukhang katatapos lang nitong kumain ng tsokolate, base sa kalat na nasa bibig nito. Namilog ang mata nito, nang makita si Drake. Mamang Pogi, agad na lumapit ito sa binata, at yamakap rito. Muntik nang malaglag ang panga nila, sa nakita. Kilala ng kanyang anak si Drake. Nagliwanag ang mukha ni Drake, nang makita si Aman. Agad na niyakap nito ang maliit na katawan ng kanyang anak. Hindi mailalarawan ang saya sa mukha ng dalawa, na tila ba matagal nang magkakilala ang mga ito. Hindi ni Arabella mapigilan ang mapaluha. Ang dalawang lalaki na sobrang mahalaga sa buhay niya, ay nasa harapan niya. Umaapaw ang tuwa sa puso niya. Mabubuo na rin ang pamilya nila, sa wakas. Lumayo ka sa lalaking iyan, Aman. Hinayla ng ina niya si Aman, palayo kay Drake. Hindi ka dapat nakikipag-usap sa taong katulad niya. Hindi inaasahan ng nanay niya, ang pagpiglas ni Aman sa kamay nito. Tumakbo palapit ang anak niya sa ama nito, at mahigpit na yamakap uli dito. Bakit mo po inaaway ang daddy ko, Nay? Nakabusangot na wika ng kanyang anak. Lahat sila ay natilihan sa pagkabigla. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ng nanay niya. Daddy ko po siya, di ba? Tapos ang mommy ko po ay si ate. Bamaling si Aman sa kanya. I know it po, ate, matagal na po. Rinig ko kayo ni nanay, ikaw daw po ang mommy ko. Hindi ni Arabella mapigilan, ang mapaiyak ng sobra. All this time, akala niya ay walang alam ang kanyang anak. Hindi niya inakala na sa murang edad, ay nagawa nitong itago na alam na nito na siya, ang tunay na ina nito. Ang sabi sa akin ni Mamang Pogi siya daw po ang daddy ko. Ngumiti ang anak niya, na halos maubos na ang ngipin, dahil sa pagkain ng tsokolate. I believe him po, kasi po binigyan niya ako ng marami chocolate, Drake, mouthed sorry, when she looked at him. Namutla ang nanay niya. Ano ba ang sinasabi mong bata ka? Tumayo si Drake buhat ang kanilang anak. I'm sorry, babe. Hindi ko sinabi sa'yo, that I already know about our son. Umawang ang lobby ni Arabella. Alam nga ni Drake, pero paano? Hindi mo makukuha si Aman sa amin. Ani ng kanyang nanay, at inagaw si Aman sa ama, dahilan para umiyak ito. Anak ni Arabella si Aman. Si Aling Ang. Halos magsinghapan ang lahat ng kapitbahay, na nakarinig ng lahat. Ang mata ng mga ito, ay halos naglakihan sa pagkabigla. Lumapit si Alex sa ina, at hamarang dito ng tangkain na lumapit ni Drake sa anak. Wala akong balak kunin si Aman, kay Arabella, ma'am. Gusto ko lamang na mabuo ang pamilya namin. Nay, please. Nagmamakaawang ani ni Arabella sa kanyang nanay. Matalim ang mata na tumingin ito sa kanya. Sinuwi mo na ako noong una, Arabella. Siguro naman, ay hindi mo na uulitin iyon sa pagkakataong ito. Natigilan siya. Hindi pwede maging kayo, dahil kahit baliktarin natin ang mundo, hindi mababago na ang ama mo, ang kumitil sa buhay ng pamilya niya, kaya niya bang makita araw-araw, ang anak ng kriminal, na kinasusuklaman niya. Wika pa ng nanay ni Arabella. At dito na po nagtatapos, ang ika-25 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat.